So ito po, tinry ko no, mag-chat during the live. Live po 'yan nung naano ko 'yan. Yan po yung live noon. So nagtanong na po ako, may mga So bago po ako magsimula sa gusto kong i-share sa inyo sa video na to, no. Gusto ko lang ipaalam na si Inday Sara is nakauwi na, no. Sunday night nandito na siya sa Pilipinas and for sure didiretso na ng Davao 'yan. And we expect na mag-address yan ng mga messages or kung ano man, magkukwento yan, kung ano man ang nangyayari sa kanya dun sa dahig and kung ano yung plano nila. And narinig naman natin sa iba nilang mga interview sa kanya na hindi sila manghihingi ng donations kasi pati ba naman yun, tinatanong pa. Grabe naman yung... Well, okay. Sige, sabihin na natin. Gusto nilang may matanong lang. So at least, di ba, nasagot na ni Inday Sara na hindi sila manghihingi or tatanggap ng any donations because they have the property, meron silang mga trabaho lahat. So, yon, no? Isang konting update tungkol kay Inday Sara and let's wait for more of her announcement later on. Siguro magpapahinga lang yan. Then after that, back to normal na naman ang buhay niya. And haharapin niya na siguro yung kanyang impeachment. Okay, so yan po. Hindi talaga sinadyang i-announce yung kung kailan ang exact flight niya because of the security for sure yan. No? Now, for the second, etong hayop na to, mapapakita ko sa inyo, no? Na ano na-aresto and sa maigi, no? Maigi na siya ay hindi muna ide-deport, no? Maigi naman, magdusa muna siya dito sa Pilipinas. Dapat mapuwitan tong demonyong to para para magtino. No, kung saan ka man ikukulong, kung sino man yung mga kasama nito, paramdam nyo yung kulungang Pilipinas. Bastos eh. No? Hanggang dito bastos siya. Tingnan nyo ha, kung ano yung inasal niya during that pagpapakita sa kanya, no? Tingnan nyo kung paano umasal. At parang baka kung wala lang sa camera na benga ni ni John Vic eh. Kasi para sa akin nangiinsulto pa siya sa inasal niya eh. No? Tingnan nyo na lang po para kayo na yung humusga. Sama ng tingin sa kanya ni John Vic eh. Kasi pinanood sa kanya yung mga kalokohang ginawa niya. No, hindi na nakunan eh. Pero ipinakita pa sa screen habang pinapanood nila yung mga pinagagawa niyang katarantaduhan. Kasi hindi lang yung sa BGC yung inano niyan. Tinarantado niya mga Pilipino. No? Meron sa Boracay at meron mga sa ibang lugar. Actually, may content din ako noon na kung saan kung anong katarantaduhan yung pinagagawa nitong demonyong to. Tapos ngayon, present siya sa harap, no? At pinapanood sa kanyang video na yun, nakuha pang pumalakpak. Kaya kaya sama ng tingin ni John Vic sa kanya eh. Tingnan niyo ulit, no? Medyo lakihan natin para baka hindi niyo mapansin. Ay, ayan. Tingnan nyo focus kayo sa kanya at saka kay John Vic. Tangina sabi ni John, tangina mo ka, isip-isip siguro ni John, tangina mo ka, papalapalakpak pang hayop ka. Tuwang-tuwa ka pa sa kagaguhan mo. Kaya sama ng tingin sa kanya ni John Vic. Nakuha niya pa magsalita dyan, di lang madinig sa audio eh. May sinabi siya, hindi lang marinig eh. O yan, no? Ngayon yung mga kagaguhan niya eh. Na pinalakpakan niya pa. So yun po, nakita ninyo yung katarantaduhan ng inutil na vlogger na yan. Tama lang yan, makulong muna siya rito sa Pilipinas bago siya i-deport. No, para matakalan yan dito at magbago yung asal niya. Hayop na yan, bubuwisit talaga ako sa asal niya na tinatarantado niya yung mga Pilipino dito, dinadaan niya Bakit hindi na isama yung nagbibideo eh? Sana, doon kasi sa may mga nagbibideo at doon sa matanda na nasagasaan yung paa, inaabutan parang sinusuhulan nila ng pera eh. May kasama yan, nagbibideo at saka isang umaalalay. Tignan nyo po yung isa kong content, nanduroon po yan.
no? Yung iba niya pang mga pinagagawa na umakyat siya sa jeep, mayroon siyang binatilyo na gustong kunin yung motor, no? Meron pa po 'yan, hindi lang yung sa BGC, baka hindi niyo pa po napapanood. Kaya dapat lang na mangyari sa kanya yang makulong siya. Makulong 'yan. Dito muna sa Pilipinas, tapos mapuwitan, tapos matakalan bago bago pakawalan, no? Sana, no? Ano 'yan, Russian American 'yan. We don't know kung anong gagawin ng embassy, no? Tingnan natin kung saan ikukulong. Sana ipakita kung saan ikukulong. Alam niyo naman dito sa atin sa Pilipinas, masyadong hindi ko alam kung mabait tayo o medyo may kaanuhan din, tan EJ din eh. Okay? So, yun lang po, no? Masalamat naman at inaksyonan kagad ng mga kapulisan yung ginawa ng kupal na vlogger na yan, no? Content creator din siya pero puro katarantaduhan ang ginagawa niya. At hindi niya lang ginawa dito sa bansa natin. Sa mga bansang pinuntahan niya, ginawa niya rin yan. So dito, tinatry niya siguro dahil tingin niya mas mababait ang Pilipino eh. O, ngayon, sana nga ikulong talaga yan sa kulungan, no, nung mga sentensyado, no? Kahit sa mga ano lang, basta mahalaga matakalan yung kupal na yan, mapugitan. Okay, so next is eto, yung I think pwede na nating i-ano no? I-consider na talagang wala dito ang First Lady eh. Bakit ko nasabi yan? No? Kasi ako ayoko mag-confirm unless may nakita talaga tayong pruweba. Kahit na gusto, no? Gusto ko na sabihin na wala nga. But I don't see anything. Only yung mga picture. Now, dito, no, malaki yung chance na. Bakit? Eto. Kasi, katatapos lang po, no, ng ah oath taking. Okay? Kahit po gusto ko nang maniwala na wala po dito ang ating First Lady, pero wala po kasi akong nakikita na mga talagang magpapatunay, no? Yes, doon sa mga content ko na kung saan nakikita natin kung ano-ano yung mga pictures and mga pruweba, no? Na talagang wala dito ang First Lady, kahit yung kay Dean Chase, no? Marami ang nagsasabi and even him, he cannot confirm na nandoon din sa US. Pero meron siyang mga documentary with regards sa nangyari. And a lot of people, not only DDS, no, kahit yung iba na nakakapansin na wala ang First Lady. Kahit ako sa sarili ko, no, gusto ko nang aminin na wala talaga dito ang First Lady. But I don't have any sufficient proof na wala talaga rito ang First Lady. But na dito sa nangyaring administer the oath-taking of 39 newly promoted star-rank officer of the PNP in Malacanang, na alam natin na ito ay inaugurations ng mga officials and kasama ng mga opisyales ang pamilya nila nung sila ay tumanggap ng parangal kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero bakit wala ang First Lady? No, wala ang First Lady, which is nakikita natin sa mga post niya, 'di ba? Na active siyang mag-post. 'Di ba? Last Sunday lang meron pa siyang post. Lunes lang po ngayon. And this is one of the occasion na dapat may katuwang ang ating presidente sa pag-congratulate dito sa mga newly promoted officials ng ating government. Pero bakit po wala siya? Alam niyo po, pinanood ko to. This is just a 29 minutes or sabihin na natin 30 minutes video. No, hindi ko na bibigyan ng sounds para panoorin nyo. Diyan yan sa PTV. At medyo binilisan ko po para kahit pa paano makita ninyo na, ayan, solo siyang nakatayo. Which is not supposed to happen. Di po ba? You're congratulating your newly promoted officials with their family, pero ikaw,
Nasaan, 'di ba? Nasaan po ang inyong asawa? 'Di po ba? It's a common, it's a normal thing na dapat nandiyan yung asawa mo. Na isa sa mga tatanggap at mag-congratulate sa mga promoted officials natin. Pero wala. Hanggang matapos po yung video na yan for 30 minutes. No, wala pong kaming nakita na mga na first lady. And even I chatted sa ano nito during the live stream. No, nung ni-live stream to, nakipag-chat po ako doon sa mga nandoon, ng mga BBM supporters. I'm trying to ask them. So, enough for this, no? Let me show you yung aking mga nagipag-chat po ako eh. Para po malay nyo may sumagot, no? Malay po natin kung may sumagot sa kanila. Yung sa akin nagbabaka sakali lang naman ako eh. So ito po, tinry ko no mag-chat during the live. Live po 'yan nung ano ko 'yan. Yan po yung live noon. So nagtanong na po ako. May mga nagtatanong, hindi lang naman ako actually ang nagtatanong eh. May iba pang nagtatanong. Pero mayroong sumasagot. Okay? So eto, tinanong ko pa yung mga BBM supporters na nandiyan. Hindi po ako nang babastos, no? Tinatanong ko lang po sila ng maayos. Okay? Then walang sumasagot, no? Pareho kami ni ano. Ito si Joel Pisco, sumagot siya. Tignan ko kung nakuha ko ng maayos yung sagot niya. Ayan. Inggit ka. Baka gusto mo ikaw ang umaten. Kasi sabi ko pa, kasi active mag-post yung account sa FB. Bakit dito sa important event na ito wala po siya? Oh. Di ba? Ang sagot nitong Joel Pisco is baka gusto ko raw umaten. Kung paatinin ba ako, bakit hindi? Sino ba naman ako para tumanggi? Attend talaga ako dyan. Ang hinahanap ko nga si Lisa. Oh, si Madam First Lady. So, bakit wala po siya? No, ilan kaming mga nagtatanong at naghahanap dyan. I don't know if the others are mga ano rin, mga Duterte supporter, no? Tapos yung Opelia, bakit hinahanap nyo sa FL? Itanong nyo kay Maharlika. Sure alam niya yan. Sinagot ko, sabi ko, ayoko magtanong kay Maharlika. Gusto ko magtanong sa mga BBM. Tapos, baka may alam kayo. So, yun. Wala namang masyadong ano dyan na sumagot na. So, because I'm trying to ask, malay nyo, di ba? May mga nandyaraan or yung, baka may admin yung PTB Philippines na yan na makakasagot. So, pero wala pong sumagot ng maayos during live na yan doon sa mga tanong ko po. No? Sa tanong namin, ng ibang mga nanduroon pa. Live po yan, no? During the live nila ng event na to. Okay, so yun nga lang po, yun yung tanong ko, bakit dito wala pa rin ang First Lady? Na nakikita naman natin yung mga pagiging active ng pagpo-post sa FB account niya. Pero ngayon, bakit wala? No? So, now I'm beginning to believe na maaaring wala talaga dito ang First Lady. Because this is one of the important event. 'Di ba? Okay lang yung mga anak eh, wala eh. Pero yung ano, First Lady, 'di ba? Wala pa rin. Parang may problema talaga. That's why I want to believe now na wala nga talaga rito ang ating First Lady. Because of this. This is one of the important thing. And nakukuha mong umaten doon sa mga gatherings or doon sa mga meetings, no? Based doon sa kanyang FB page. Pero dito hindi ka maka-attend. 'Di ba? Oh. 'Di ba? O wag mong sabihin na ito ay hindi parte. Hindi ka kasi masyadong involved sa government anuman. 'Di ba? Ano yung mga pinagagawa mo ba? It still includes the government agenda. So ito, part pa rin ito. Pero bakit wala? Nakita naman natin sa iba pang event, no, na mayroong ina-accept ang ating Pangulo, nanduroon siya. Remember,
naging issue yung binitawan niya, yung isang hinahawakan niya. Nasa Malacanang yun, di ba? Oh, bakit dito wala? So, without asking Maharlika, no? 100% makikita na natin na maaaring wala talaga rito ang First Lady. Kung nasaan siya, yun yung malaking tanong. Kung talaga bang wala siya sa loob ng bansa or kayo po, ano sa palagay ninyo? Issue lang po tayo ha, walang personalan. Lahat po ng aking mga sinishare sa inyo sa content ko na to ay aking opinion at aking naoobserbahan katulad po nito for 30 minutes no na pinanood ko itong pag-accept or pagka-congratulate ng ating Pangulo sa mga newly promoted officials ng ating gobyerno no sa PNP no bakit wala ang First Lady? Ako po yung nagtatanong lang at naghihingi ng linaw. Alright, so hanggang dito na lamang. Maraming